Real talk, gaano nakatagal ang mga manifestations mo? Ilang affirmations na ba na isulat mo? Ilang rituals na ba ang nagawa mo? Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng gusto mo? Hindi kaya may mali sa mga ginagawa mo? Pero teka lang, hindi mali yung ginagawa mo ha. Huwag ka lang maghabol. Ang kailangan mo lang gawin is mag-align. Yung mga bagay na daladala mo sa subconscious mind mo na hindi ka fully aware, like past wounds, traumas, fears, doubts, yan na nagkakos ng mga energetic blockages na humaharang sa manifestations mo. Kaya kahit anong gawin mong rituals, parang may kulang. The key to unlocking your manifestations is healing first. At yan mismo ang gagawin natin sa Love and Light Festival sa May 25. Dito hindi lang tayo magmamanifest. Sabay-sabay tayong mag-heal, magtatanggal ng energy block, kaalay ng energies. Para hindi mo na nga kailangan maghabol. Ikaw mismo ang magiging magnet ng mga pangarap mo. Full pack tong araw na to para sa healing and manifestation, plus may workshops pa. Eto pa ngayon, may up to 60% discount sa early bird tickets. Plus, kung mag-register ka this month, makakakuha ka ng free New Moon Jar Ritual sa May 25. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun. Stop chasing, start attracting. Step into your power. See you sa Love and Light Festival! Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed. You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Ayan, so welcome back to another episode of Coexist Podcast. Actually, nakakatawa Yes, sir. Ganda ng studio natin. Why not? Nag-manifest, nagamit din yung neon light sa likod after 2 years. Ako naman sa studio, gusto kong pasalamatan ang Triton Entertainment, Triton Studios, kay Madam Gigi Delana, syempre, kay Direk Erwin at kay Direk BJ. Maraming salamat dahil sa inyo. Napakaganda ng studio namin at mas makakapagbigay pa tayo ng magagandang content para Yes, sa mga sir. viewers natin. Why not? Okay. May may natutunan lang ako na spiritual na lessons dito sa logo natin. Yung logo na yan, just to share with you, 2 years na yan natin na pinagawa. 2 years ago. And hindi talaga natin siya nagagamit kasi it's too big para doon sa mga luma natin, yung mga pinagdaanan nating studio. And then finally ngayon, parang plakado dito sa pati yung natin, size, diba? no? So parang ang spiritual lesson dito, your whole mandate is mag-prepare ka. And then yung universe ang mag-a-adjust. Yes. Problema na ng universe yun kung paano siya mag-a-adjust. Ang problemahin mo is yung preparation mo. Yes. So, yun nga yung meaning ng luck eh. Pagtatanungin ako, anong meaning ng luck? Luck is when preparation meets opportunities. Ayan. Yun. Why not? Mismo. So, energy update. Okay. Energy update. Dayan, ano ba nangyayari? Jupiter, eto, medyo ramdam. Okay. Jupiter, nag-direct na. Yes. Was it? February 4? February 3, February 4. Ako naramdaman ko talaga kasi towards the February, yung last days nung retrograde niya. Grabe, yung mga services sa akin, hindi nagbabayad. Delayed yung mga bayad. Grabe yun. No sudas not pay. Hindi, nagbabayad naman. Pero delayed. Okay. Tapos sabay-sabay nagpasukan nung nag-direct yung Jupiter. Why not, diba? Sabay-sabay nagpasukan. What else is going on? Yung Mars naka-retrograde pa rin. Yes, naka-retrograde pa rin siya until February 23 to 24 kasi depende sa time zone mo, di ba? Saka may first lang, ano yung epekto ng Mars? Bakit? Kasi Jupiter. Aggression yan. Your work ethics. Okay. Ito, yan din yung bagay mo na workout. Okay. For example, ako, Mars in Sagittarius ako. So, ang bagay na workout sa akin, yung dapat nai-enjoy ko. Pero kapag di ko nai-enjoy yung workout ko, para akong naglalaro lang dapat, no? Hindi siya gumagana. So, parang ikaw, Mars in Leo. So, ang mga workout dapat para sa'yo, yung mga focused on aesthetics. Why not? Tsaka Para siya yung... magustuhan ka ng babaeng Leo. Yes. Ay, why not? Mga empowered women ba yan? Mga diba? empowered women. Yan. Tama. Okay. Tsaka kaya si Brian na Mars in Leo, si Brian din yun na dahil ang Leo is leader,
siya rin yung talagang nag-aaya. Tara, workout na. Napa-workout ako dahil kay Brian. Okay na. Soon, si Clive, mag-workout na rin. Yes. Pero yung nag-aya sa'yo na mag-workout, di nakakapag-workout sa gym, pupush up lang. Kasi hindi ko pa napipil yung talagang wow. yes. Pero, Aesthetics, at least ngayon, alam mo na. Ang paganda, di ba? Si Dayan ay Mars in Aris. Aries, so dapat sa'yo extreme. Yes. Yung mga tipong mga tipong pagbuhatin ng gulong Mga na hit traktor. workout, high mga intensity. yan, nagpa-parkour. Nagpa-parkour. Yan. Parang ginagawa ko yung dati. Alin, parkour? Hindi yung high intensity. Heat. Oo. 100 burpees a day. So, hilong-hilong ka na dun. So tignan nyo yung mga Mars ninyo sa natal chart ninyo. It will give you an insight kung ano yung bagay na workout sa'yo. Yan. Yes. Yan. What else is going on? Malapit na Mercury retrograde Yes. na naman. May sisisihin na naman tayo. Yes, speaking of Mars, we're going to March. Yan. So sa March, maraming mga chaotic daw na transit na mangyayari. So ito yung mga challenging aspects. So first, March 1, we will have a Venus 444 retrograde. niya. Nakita ko na naman yung 444. Parang may pinapakaiwasig na daw sa'yo. Ito naalala ko yan eh. Anyway, last year. nung nagkaroon ng eclipse, panay palagi ko nakikita yung 444. Pero ibig sabihin kasi ng 444, for me Alam ko, Ascended Masters di ba? for me, ang resonance niya sa akin is that you are guided. Yes. You are divinely, Believe in yourself. you are May divinely ganon. guided. Yeah. Hindi ka naglalakad mag-isa. Move on. Ano Ayan, so sa March 1, we will be having a Venus retrograde. Venus rules over the beauty, the fame, the money. And so, kapag retrograde siya, yun yung sinasabi nila na bawal daw magpa-plastic surgery, bawal do anything about aesthetics and beauty. Kasi possible na magkamali or may mga results na hindi maganda. Yung ilong mo baliktad. Magkaroon ng infection, magkaroon ng iba yung yung hairstyle mo. Hindi maganda Okay. magpagupit, Oo. no? Anong sign siya? Ang Venus right Aries. now nasa Aries, Oo. yes. Oo. So, actually, pero from last year, Venus retrograde last year, hindi ko na kinaya, nagpagupit ako ng hair. Anong kinalabasan? Okay naman. Okay naman. Pero para sa akin, na-outshine siya. Pero kailangan mo lang mag-double ingat or kailangan mo lang i-double check lahat ng mga bagay-bagay. Katulad niyan ngayon, nag-Venus return ako sa 6th house. Grabe yung motivation ko ngayon magpaka-healthy. Yes. So siguro naman dahil ginagawa ko yung pinapagawa ni Venus, kahit papaano yung Venus retrograde outshineable. Yeah. Oo. Para sa akin outshineable naman lahat ng transit. Yep. Kasi para sa akin, yung mga transit na yan, binibigay yan para ma-learn natin yung lesson natin. Kung may mali tayong ginagawa, matama. Pero kung May align tayo dun sa dapat na Yes. pupuntahan natin. Pero kung aligned ka naman na, 'di ba? Alam mo consciously nag-heal ka naman and you're working on dun sa mga bagay na kailangan mong i-work on, mas less or probably pwede mo ma-outshine yung transit kasi 'di ba? Yun. Then Mercury retrograde. Mercury retrograde is happening on March 15 to Ako, birthday ko yan. April 7. Lahat na lang ng Wala birthday tayo ko. dito nun. Nasa Bali tayo. Oo. Yeah. Ay, abangan nila yung mga content natin sa Bali, no? Oo, Yes. 13 to 20, Bali yun. Tapos buong March may lunar eclipse Saan saka ang solar retrograde eclipse. ng Mercury? Aries din? Aries din. Aries, I think, oo. But then, may eclipse. Yung lunar and solar. Yung ayaw ni Kuya Nor mga eclipse. Major ba yan? I think. The feeling ko naman na-anticipate na natin yan na parang pansinin mo, from last March to this coming March, parang merong opening and closing of a journey. True. Sa to one's own hero's journey. So you mean sa lunar eclipse ngayon, magko-close yung journey? Magko-close yung Tama. journey. Hindi siya mag-open ng bago. Magko-close yung journey. Yes. Yun ang energy ng eclipse eh. Yes. Yung last year ba na March, lunar yun? Yung major, lunar yun. Oh. So yung ngayon, lunar ulit? Lunar and solar. Kasi, di ba, yung Nag-lunar yun, major yung lunar, tas merong partial na solar. I need to check on that. Oo. Yung ngayon, pag ganun ulit. So malakas-lakas yung ngayon. Pwede, pero ang tingin ko dyan, magko-close ng ano. Kaya pansinin nyo, kung naggagawa kayo ng timeline of events, milestones in your life, makikita nyo may pattern. Yung 1 year to 1 year. Yun, kung may napansin kayong pattern sa life ninyo from March to March, this coming March, o may nakikita kayong nangyayari, i-comment ninyo, share nyo with us.
Babasahin namin yan. Oo, papatingnan natin baka pwede mong sagutin or whatever. Oh, why not? Sa Why not? comment, Oh. diba? But we will be posting more parang mas maraming videos siguro sa TikTok ng spirituality team. Kasi pag-aaralan ko pa yung magiging Transcend by dati. So ngayon kasi hindi ko pa siya na-check talaga. Na-glance ko lang. So dapat mag-follow sila sa Facebook group, sa Facebook ng Spirituality Team, tsaka sa TikTok. TikTok no? ng Coexist. Coexist sa ng Spirituality Team din, yes. Kasi Yes. ibang si Dayan naman na nakabantay sa Spirituality Team. So, yan, maganda yun. Ayan, yung last episode natin wala si Dayan kasi nag-aayos siya ng festival natin na darating. Yes! Meron tayong Love and Light Festival this coming May 25. Naku po, saya. Grabe yung lineup. Oo. Grabe yung lineup. Akala mo All-Star Games eh. Oo. Yes. Akala mo Royal Rumble ng WWE. Why not? Diba? Di ba? Pwede ko na siguro sabihin yung mga facilitator. Sige, go. Si Miss Evelyn Princess, Buendia. International, Angel Reader. Yes, yan yung mga nag-aral kanila Valentine, Doreen Virtue. Yes. Who else? Si Miss Malu Araneta. Kaya palang galing ni Magpapasay- Miss, no? Oo, Si Miss Evelyn. ibang level. Oo. So, meron silang chance ma-meet si Miss Evelyn at saka matuto from Miss Evelyn herself about Oracle and about Wow. angels. Nako. Gusto ko yun, yung mga angels, kailangan ko yun sa buhay Mukhang ko. sumulit ka ng angel Hindi, wala. Ay, oh! Ayoko na muna na angel. Ay. Iba na muna. Ano naman? Kabaliktaran ni Santo Niño. Yun naman yung gusto ko ngayon. Si who else? Miss Malu Araneta magpa-facilitate ng ecstatic dance. Yeah. Marami nagtatanong kung ano yung ecstatic dance, but basically yung ecstatic dance is a free flow dance wherein you get to release your traumas, you get to release The your blockages, yes. no? And while doing that, you are attracting yung dapat mong ma-attract, which is Yes. abundance. Yun na bang ayaw ng abundance? Ako nga dati ayoko sumayo, pero nung nalaman kung ano pa, maka-abundance ka na ano, talagang sineo ko. Oo, Totoy Bibo. Akala mo, pinasayaw ka ng nanay mo sa mga kamag-anak mo sa Kasi Perdo. gusto ko na 10 million. Kahit gusto ko pang magubad eh. Mga ganun eh. Wala nang Yeah. Hindi ka naman magubad, mag-aalisan yung mga tao doon. Oo eh. Diba? Who else? Si Kay Shakti ng Soul Harmony. Soul Harmony. Oo, galing. meron siyang ituturong mga journaling techniques. Ang galing ni Kay sa TikTok. Tsaka nag-guest din siya, guys. Yung mga nanood sa akin sa podcast ko, nag-guest siya sa podcast ko. So far, 96K views in a span of 2 months. So, si Siya Kay, yung former napakagaling. flight attendant na Yes. turned wife and spiritual practitioner. Yes. Yan. So, Who else? DJ Lunyo, syempre. Hinuhuli ko nga eh. Pero kasi meron tayong, baka may ilagay tayong galing Bali eh, na magugulat na lang sila eh. Basta may mga work on tayo ng mga Oo, may special mga- guest pa. Oo. And of course, yun nga, DJ Lunyo. Kaya siguro tayo pwede. Manunod- Pwede yung pinapupunta tayo. manunundo tayo manunundo dun. tayo dun eh. Mga unggoy. Sumagot na ba si ano? Yeah, di pa yan. Yung kagabi. Check natin mamaya. Yeah. Update Pero lang ano yan. ba yung mga ma-expect nyo dito sa Love and Light Festival? So, kung last year, marami pang gustong humabol dun sa Transcendentum event natin, yung cacao ceremony, sound healing. Pero kasi na-sold out kasi yun eh. Sold out yun. Bilis. Mabilis. Actually ngayon, ang dami ng inquiry, di ba? Dun sa ano natin, Love and Light. Yeah. Ay, sorry. At saka tingin meron ko- tayong mga promo ngayon na gagawin. Kasi halimbawa, mag-isa ka lang. Oh. So, ibig sabihin, you're a lone soul. Yes. O, yan. Yan. So, syempre, walang, pero pwede ka mag-avail ng early Walang bird. judgment. Ako din. Early bird, yes. Pwede ka mag-early bird or early soul. Yes. First incarnation. Why not? Pagka meron ka namang kasama, Oo. ang tawag dyan, twin flame. Discounted Soulmate? din yan. Soulmate ba? Soulmate, Nag-iba na? oo. Soulmate. Oo nga pala. Nagpangalan niya. Soulmate. Oo. Kapag Yan, soulmate, gusto ko yun, soulmate. discounted. Oo. When you come with a buddy or dalawa kayo, partner. Kapag pumunta ka naman kasama yung pamilya, 3 kayo. Oo. Ang tawag dyan, soul family. Mas Yes. mataas yung discount nun. Yes. Mas mataas yung discount nun. Ang habol natin dito is more people na hindi Mas maraming naman siya dun mag-heal. sa And dyan, maraming mag-heal. mas masarap mag-heal together. Oh, kaya we give discounts dun or privileges Yes. sa mga madaming kasama. Yes. Kasi the more na mahihil, the more na madaming maayos, ganon yun. And then lastly, merong tinatawag na soul tribe. Oo. Yung soul tribe naman kapag
Lima kayo. Or whatchamacallit. Ayun nga, 5 kayo. Mas malaki Soul discount. Tribe, tribo. Soul Tribe. Oh, parang spirituality. Oo. Soul Tribe, 'di ba? Yes. Pa kayo, lahat kayo, gusto nyong tumaas yung vibration nyo as a group? Kasi sabi nga nila, ikaw ang pang-5 dun sa mga pang-6 sa 5 kasama mo. So halimbawa, mga kasama mo, high vibrational, matic, ikaw din, high vibrational. Ikaw yung pang-5. Oo, pang-5 doon. Dun sa 4 na kasama mo. Nag-a-attract ng abundance, kasama ka na din. Actually, kaya siya ginawa kasi the last time doon sa Transcendentum, maraming lumalapit sa amin ni Lakuya Nomer. Tapos sabi niya, parang gustahan na daw, sinama daw nila yung mga family members nila, Yes. yung mga friends nila. After nila ma-experience yung Transcendentum, Yes. Nagtanong sila sa atin, paano ba kami makakatulong Yes. dyan? Gusto namin ma-experience din to ng mga kamag-anak namin, kaibigan namin. So tayo naman, we felt compelled na dagdagan pa yung ipapa-experience Yes. sa kanila. So ano nga ba meron dito? Yung na-experience nyo dun sa Transcendentum na sound healing, meron po tayo dito na sound healing. Meron din? Yes, may sound healing Kumbaga tayo. part na lang siya ngayon. Yeah, part. Kasi maraming activities. So Meron this, tayong kirtan. yeah. So technically, this is like a 10-hour event full of activities na magpapataas ng vibration mo, makakatulong sa iyong healing, at the same time, makakapag-attract ka ng manifestations. So, yun nga, meron sound healing, may kirtan. What is kirtan? Kirtan is like a mantra, singing, mantra chanting for you to release blockages din, attract abundance. Yun yung mga pagkanta ng Om Mani Padme Hum. What else? Meron din tayo... Om Shrim, paborito natin nila Yeah. Brian. Pang-attract ng abundance na mantra. Yeah. So, aside dun sa sound healing, sa kirtan, meron din tayong mga workshops. So, ito yung mga parang yung kay Miss Evelyn Bendia, workshop. tuturuan ka. Yeah, tuturuan ka kung paano magbasa ng To get oracle in touch cards. with your angels. Yes. How to communicate with your spirit guides. And then, meron din tayong mga manifestation rituals doon. So, syempre, di ba? Patong-patong yung manifestation rituals natin doon. Patong-patong, kaya mas malakas Layer siya. by layer yun. Malakas siya. So parang technically parang ano yun parang ang daming manifestation rituals kasi of course that's a new moon celebration. New moon is the best day to plant seed, 'di ba? Manifest. So dahil marami tayong manifestation. But most Nako. importantly, other than the manifestations, Yes. other than the modalities, and of course having fun, Yes. merong healing. Yes. Meron din doon shadow work. I will facilitate for the first time yung shadow work and light work for the first time. Yes. Nice. So, it's like an advance. Yung kung naka-attend ka na kay Kuya Nomer ng shadow work session niya online, this is like an advanced method na pati kami, hindi pa namin alam. Medyo alam niyo na yan. May mga ano na ako, may mga elements na akong ginawa. Yan. Kasi parang in-improve niya kaka-improve pa lang niya to. So, sa Bali, mas may mga i-add pa siya na touch. So, it's still an ongoing method. Saka first in the Philippines wala pa ako nakikitang spiritual event na malaki na andun lahat ng hindi naman lahat pero yung the best practitioners nandun magtuturo, you can ask questions, makakamit ka ng mga tao na parehas mo yung vibration, like-minded. Kung ikaw, example, hindi ka makausap, wala kang makausap na spiritual feeling mo. Kasi ang dami kong kaibigan na Bray, sa'yo ko lang na-open to kasi ang dami kong kaibigan baka ma-weirdohan sa akin, baka maano sa akin. So, doon, it's your chance na makakilala ka na. Who knows? Mahanap mo yung soul family mo doon. Or your soulmate, or if you're seeking. If you're, sinabi mo yung mahanap yung soul family, may mga na-receive ako na feedbacks na after nilang pumunta sa Transcendentum, nahanap daw niya yung soul family niya from the participants. Oo nga. 2 grupo yung nag-report sa akin ng gano'n na right now, regularly sila nagkikita-kita. Diba? Yes. Dami. So, parang yung Thursday group before, yung sa kwento, katulad niyan, grupo na sila ngayon. May grupo na, diba? nakikita-kita. So, Yun naman talaga. we're all about that. We're all about building communities. It's not a laban-laban. It's not a... No. Saka, itong 2025, it's the time na madami nga daw magigising. Mass awakening. For the North Node in Pisces. For the North Node in Pisces. Yeah. So, itong event na ito surely dapat hindi nyo i-miss. Yes. Yep. At actually, isa pa na-excited ako sa event na to kasi meron kami magical booth. Ni Kuya Nomer. Yes. So, ano ba to magical booth na to? So, may
meron kaming parang exclusive mixture ng non-alcoholic drinks. So para lang itong mga juice na nilagyan namin ng mga elixir namin, which is like herbal tinctures for love, abundance, karma cleanse. Tapos may karga ni Kuya Nomer, lahat yung drinks na yon. So it's just so magical. So ano po nakita nila soon? So, instead of a mobile bar, Yes. think elixir bars. Yes, parang potions. Potions. Yan, Harry very, Potter. Very magical. Very, Tama. very Harry Potter-ish. Yes. Yan. Sino pa ba? May na-miss pa ba tayo? Wala na. Tingin ko, okay na yun. Rockwell, nandun. Rockwell. Dance group ni Lunyo, siyempre. Yeah. Si May DJ Rico Arce. DJ Rico Arce. Who is also very spiritual and nag-support sa journey natin sa Kwento, the Thursday group natin na nag-run, di ba? Yes. Yeah, so Ganda. Music, spiritual music, high vibe. ecstatic Nothing dance. but love. Alam Yes. mo, Tapos may light. mga spiritual bazaars din doon and booths. May mga booth. Yeah, pwede kayo pwede kayo mag-shopping. Well curated. Talagang dumaan sa amin yung mga booth na yan. Yes. So, talagang pinag-isipan. Hindi yan basta-basta naglagay lang tayo ng booth. Yeah, yun yung sabi ko kasi sa early bird na ticket, that's only 5,555. Tapos ang dami na nilang makukuha. May free gift na rin yun for early bird May participants. mga uwi pa sila niyan. Oo. Which is, di ba, kung magpapabook sila sa atin, isang session lang ng isang activity, that's already like 3,333. Pero eto, ang daming activities for just that. So, parang ano lang naman talaga sa inyo to. Service parang, lang talaga to. yes. Saka ang sa akin, ang pinakamalaking important, malaking matutulong sa'yo is makakamit ka ng mga taong True. like-minded and yung network mo. Kung if you're in business, yung network mo, andun yung mga quality na negosyante. Spiritual na negosyante. Mga ka-align mo. So, nothing beats that. So, sa akin, napakamura nga yan eh. Pero actually yung feedback na nakukuha ko sa lahat nung nag-attend ng mga previous events from Transcendentum, from Sound Healing Ceremony kay Kailash, from dun sa Banahaw retreat natin, lahat daw ng mga prayers nila na minamanifest In-intention during that nila. time na in-intention nila, nagkatotoo na. Diba? So that's something na alam mo yun, na I'm so happy. Basta ang promise lang naman namin, we will deliver. Of course, at the end of the day, you will have to reintegrate kung ano yung natutunan. Yun ang batawang promise namin, we will deliver. Yeah. So ngayon, speaking of natutunan, ano nga ba yung mga natutunan natin lately na nitong nag-aano tayo, na gusto nating i-share, malay nung sa mga mga nanonood sa atin. Ano yung mga gusto mong i-share? Ikaw muna. Maganda yung binanggit mo kagabi, maganda yung recently medyo nagbi-binge ka ng David Guillaume eh. David Guillaume is a practitioner of Kabbalah. Okay, Kabbalah is Jewish mysticism. Okay. Sabi nila, pinractice din ni Jesus Christ or ano. So, ano siya? Kasi kung if he practiced and observed the Jewish tradition, most likely pati yung Jewish mysticism prinactice niya. And he is a mystic himself. Exactly. So, ang sa akin, natutunan ko doon, Kabbalah is about, what it teaches us is, the Creator wants to give us everything we want. The reason we desire it is because it's for us. And He wants to give it to us. No doubt lahat. But we have to expand our vessel. Our kumbaga, gusto niya mag-pour ng 5 galon ng tubig sa'yo eh. Pero hindi niya ma-pour sa'yo kasi ikaw nga, shot glass ka pa. So ikaw, the more na ikaw, dapat i-expand mo yung consciousness mo, i-attract mo, be ready to... Parang yung logo, di ba? Be ready to receive. And at the same time, kapag ikaw naman, nile-level up ka niya. Every time nile-level up ka niya, nagiging feeling empty ka. Ganda nung example mo about basketball kagabi. Oo, yun yung sabi niya. sige nga. Quoting David Guillaume. Okay. What do I mean by when you level up, it feels empty? Okay. Which is, naramdaman ko din this past And most few of the days. time, when you feel empty, baka ito yun. Baka ito yun. Baka lang may makarelate kayo. Okay. Usually, halimbawa, varsity ka ng high school, ikaw ang star player doon. Okay, nag-manifest ka, gusto ko someday maging PBA. Pero steps yan. Nilagay ka muna niya sa PBL.
Okay, PBL or NCAA, let's say. Sa NCAA, hindi ka star player. Minsan nga, bangko ka pa. Diba? Bangko Role ka pa player kasi ka, oh. may mga ibang star player doon. And then you feel empty. Then you feel empty. Ikaw naman, nalulungkot ka. Feeling mo, hindi ako gumagaling. Hindi ako nag-expand. Kasi nga, empty eh. Empty. Tsaka, bangko ako dito eh. Pero kung titingnan mo yung real bigger picture, si creator, nilagay ka na niya sa NCAA. Hindi ka na sa high school ngayon. Doon ka na sa NCAA. Going to PBA ka na. So, ibig sabihin, in-expand na niya. In-expand na niya yung vessel mo. So, pag nag-expand yung vessel mo, natural may space. Right. And then you feel empty. Right. Pero hindi mo nalalaman na nung pag-expand niya sa'yo, ni-level up ka niya, yun yung emptiness na nararamdaman mo, yun yung space na pupunan niya nung hinihingi Ng bago. mo. Ng bago. So, yung emptiness is not necessarily wrong. Yes. It's just a space for the new things to come. Oo. Parang yan yung sinabi ko nung last time na on contrast naman, from outer perspective naman, kapag meron tayong gusto in life, we look at it as if napakalaki niya. Kapag di mo pa nakukuha, parang napakalaki. You call it the big, hairy, audacious goal, the BHAG bag. No? Habang lumalapit ka sa kanya, nagiging realistic na. Tapos kapag nakuha mo, biglang parang, ito lang pala yun. Meron ka na naman tinitignan na malaki. Na bagong malaki na gusto mong kunin. And that is not necessarily wrong pala. Kailangan siyang maging malaki for you to allow the creator to expand you. Yes. And like the universe, yung universe ka mismo, it's ever expanding eh. Di ba? Tayo pa kaya? As we talk right now, the universe is nag-evolve pa yan. So actually ako naman, isa sa mga natutunan ko is signs na nandiyan na yung mga minamanifest mo pero hindi yung paalam na paparating sila is when you go through a tower moment. So, ano yung tower moment? Sige. Okay, sige. Explain muna. What is the tower moment? Yung tower moment, ito yung parang gumuguho lahat ng nasa reality mo. So parang kasi pag nag-manifest tayo ng isang bagay, hindi lang naman natin minamanifest yung bagay na yun. We're also manifesting the steps how to get there. And for us to get there, minsan kailangang mawala nitong mga reality natin na to na hindi align dun sa bagay na minamanifest natin. And masakit yun Yung process na yun, masakit yun. Yeah. Kasi may attachments, may shredding off, Best friend mo, mag-aaway kayo. True. Pero actually, kasi yan yung mga nakukuha ko na feedback to sa bibil ng products natin eh. Na parang bakit daw nung nakuha daw nila yung amulet daw nila, nawalan daw sila ng trabaho, ganyan. Tapos sabi ko lang na magtiwala ka lang because I know the universe is just aligning you to sa bagay na minamanifest mo. Pagkatapos, after siguro mga 2 weeks, magre-reply sa akin, nakahanap daw siya ng work na mas mataas yung sweldo, mas So, yun. So, parang based doon sa kanilang mga experiences, na ko lang na lahat talaga may tower moment. Pero, yung iba kasi, pag na-experience na yung tower moment na yun, parang nag-give up na sila. Tsaka nire-resist nila. They're not allowing. Ano yung sabi mo? Ano yung sabi mo pag halimbawa nagiging uncomfortable na most people will pray for tanggalin sa kanila yung uncomfort, True. tanggalin yung pain, tanggalin yung Sabi dun sa Kabbalah, ask for more pain. Ask for more challenges. Ask for more. And then the pain, that's when you realize the pain will go away. When you ask for more. Kasi ano nga daw mas gusto mo? Installment? Na sakit? O gusto mo isahan na lang? Di ba yung minsan yung Band-Aid? Mas maganda yung pitikin mo na kaysa yung patatagalin mo pa So, I guess it's more of not just asking for more but more about you surrender. yes. You surrender, you know, parang much like when Jesus Christ prayed in the garden at ang sabi niya is Lord, take this cup off of me. But if it's not your will be done, 'di ba? Mismo. Yung sinabi niya. Yeah. Mismo. So ayun, kapag ikaw nag-manifest ka, then you experience that tower moment, yung parang uncomfortable things, yun yung panahon na dapat hindi ka mag-give up. Kasi paparating na yung bagay na mga minamanifest mo eh. Ang ano lang kasi minsan, yung mga attachments natin, yung parang minsan pag nag-manifest tayo, gusto natin, ma-deliver lang yung gusto natin. Magically. Pero hindi tayo
tayo mag-go through sa process, di ba? Mismo. Pero yung caterpillar nga, di ba? Pag, di ba, I think, yung caterpillar, lahat ng caterpillar, ang pangarap nila maging butterfly. So, when they go to the metamorphosis, sabi sa science, sobrang sakit daw ng metamorphosis process. Magiging pupa sila. Kasi parang naglalabas daw ng acid sa tiyan yung caterpillar. So, it's a very painful process daw. Pero at the end, di ba, maganda silang butterfly. Maganda. So, yun nga. Again, it's going back to surrendering to the divine, surrendering to the plan. Know that pag hindi binigay sa'yo to, there's always something better. And ito yung good news niyan. Kung anumang piliin mo, whatever you choose, walang judgment nun. Both are valid and you're guided. Kahit aling piliin mo. And know that yun, same, yung pinag-uusapan natin, ways, pinoint out mo doon, pwedeng maligaw ka, pero dadating ka sa destination. Pwede lang mas matagal, pwedeng mas mabilis. So, iba-iba tayo ng time frame. Ako naman, natutunan ko kagabi, buti na paalala mo sa akin, speaking of judgment, pinapanood ko naman si, who is this guy, si Star, yung sa Star, yung kulay, Star-Lord? yung science guy, Neil deGrasse Tyson. Okay. Alam ko si Mike Tyson. Si Neil deGrasse Tyson, pinapanood ko siya. Ang natutunan ko, tawag rito yung ethology. Okay. Yung ethology pala is the study of animal behaviors. Anyway, yung isa sa mga experiments nila, ang ginawa nila yung manok, yung itlog ng manok at saka yung itlog ng zebra sparrow o nung sparrow, pinagpalit nila. Nung paglabas, pinagpalit nila. Tapos, nung lumabas na yung mga sisiw, kanya-kanyang sisiw nila, yung sisiw ng manok tsaka yung sisiw ng sparrow. Yung sisiw ng manok yung sisiw ng sparrow nag-start magkuku. Parang ginagaya niya yung manok. Yung isa naman, yung sparrow, yung sisiw rather, nag-start kumanta. Much like a sparrow. Boom. Yun naman yung nangyari. So ano yung lesson, ano yung natutunan nila doon na yung baby pala, pag may nagpipidyo. Yung mga baby pala, nakakarinig sila. And then doon nag-i-start yung hardwiring. Kapag kung ano yung naririnig nila. So parang kumbaga, kung halimbawa buntis ka ngayon, pwede mo na kausapin yung anak mo. I-minimize nyo na yung away. Which is ginagawa naman ng mga buntis eh. Oo. Kahit yung daddy, di ba? Oo. Tapos ang isa pang spiritual meaning neto. Sinusundot pa nga ni daddy eh. Ang pinakamalaking spiritual meaning neto is that yung consciousness is infinite. Tapos it passes through us with our own filter. Yung filter natin ng understanding, ng traumas natin, ng learnings natin, o how it should be done, what should it be. Yun yung sinasabi nating understanding. Mismo. So, much like a light passes through a prism, nagkakaroon ng 7 colors ng rainbow, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Yung light, pag pumasok din sa atin, nagpa-pass through dun sa mga 7 energy centers natin, then we get to experience individually each one of those 7 na energy centers. So yun yung recently mga natutunan ko. Kaya yung importante yung natin, yung minsan yan yung nangyayari siguro, yung nagtataka tayo, merong mga energy na hindi sa atin. Yan. Na naipasa pala nung lola dun sa ako nangyari sa akin naipasa nung lola sa nanay mo, and then yung nanay mo naipasa niya rin sa'yo. And usually daw ang trauma naipapasa when you age, yung pag nag-age na ng 21 yung anak mo, diyan na lumalabas. Diyan na nag-start yung mga ibang karma mo, kukunin na niya. So as a parent, your children deserves a healed version of you. Yeah. Parang ganun. So, sa akin kasi example, okay. Okay. Kinuwento na ng ng mom ko before na meron siyang, tingin ko si lola mo, may mga naipasa sa akin. Nung bata, di ako patawa-tawa lang ako nung bata. Hindi ako naniniwala sa ganun. Pero, ngayon, one of our journeys, nakita ko na
yung lolo ko kasi, politiko yung lolo ko, diba? And then yung lola ko, pinagbubuntis ng lola ko yung mama ko. Yung lola ko, ano siya, nung pinagbubuntis niya si Ermat, yung lolo ko ng mamabae. So madami siyang sama, kumbaga masama yung loob niya, ano siya, lagi siya nagagalit, na naipasa niya sa mom ko. So yung mom ko, may mga naipasa siya sa akin. Yun pala yung sinasabi niya at that time na ano ko nung nakita ko dun sa journey. So yun yung minsan nagtataka ka, hindi ko energy to. Kaya minsan i-assess mo, akin ba to? O hindi sa akin? I guess it's also yours and at the same time it's passed on to you. Yeah, Since we are all one. Exactly. So, kung marami kayo magkakapatid, lahat kayo pwedeng mapasahan ng same? Yeah. So, yun yung tinatawag na family Generational karma. Oo. Yung iba, pinapangit din lalo yung pangalan, generational curse. Oh, sa Tagalog, sa mga taga-Quezon, ang tawag nila, kadena. Ayan. Ikaw, Dayan, anong recently na tutunan mo? Kanina. Yung share ko kanina, yung doon sa tower moment. Yun nga pala, yung tower moment. Okay, tapos dagdag ko na lang na kapag malapit na rin yung mga manifestations mo, aside dun sa tower moment, Yun, isa pa yan. may makikita ka na mga angel numbers. Yan. Hindi, saka may test. May final test na mas mahirap. Siguro perhaps yung test na yun yung moment para ma-check kung kaya mo nang i-sustain yung ibibigay sa'yo. Kasi minsan, hindi mo kaya. Ako, like for example, for the fame, dati hindi niya binigay noong 29 years old ako. Hindi niya tinuloy. Okay, sabihin ko rekta, yung banda ko, minanage ni Apple Diap. Why not? Walang nangyari. Akala ko talaga doon, nag-iiyakan kami. Akala ko may mangyayari. Ito na yun. Pupunta na tayo lang. Biglang walang nangyari. But aren't you glad? Yeah. Na hindi pala natuloy. Ngayon, looking back, naintindihan ko kasi kung nangyari yung fame at that time, malamang hindi lang 3 panganay ko. Malamang baka kung ano pang ang ego ko noon, grabe. So baka hindi ko ma-handle ng maayos. Not like today na kahit papano, I know how to keep myself on the ground and I have the awareness na maano ko. So he gives it at the right time and when you're ready and you have space for it and open to receive. I guess to close, yung sa sinabi ni Dayan, na kapag malapit na, may mga numbers, may mga ganyan. Pero napansin nyo, bago ibigay yung manifestations, yung sinasabi ni Brian na may test, parang hindi mo naririnig yung Panginoon. Parang hindi mo naririnig yung Diyos. Yes. Kasi nga naman, hindi siya sumisigaw kung katabi mo siya. Galing. Ganda nun. Ang ganda nun. And also, during a test, hindi talaga nagsasalita yung teacher. True. No copying. Galing. I guess that's it for our episode today. May mga babatiin ka, Tio Bray? Ako, maraming salamat syempre. Tritone Studio. Ano yan? Tritone Ano yung nandyan at sa syempre, harapan mo? meron tayong bagong produkto. Diba? Kung gusto nyong mapikot. Ayan, gusto nyong mapikot. Gusto nyong yan. Gusto nyong mapikot. Ayan. Gusto mo mapikot? Kuya number. Bago na to. Diba? Pikutin. Isa to. Hindi, homage yan sa mga yung mga tawag sa atin ng mga tito natin dati. Actually, may lalabas pa akong 2. Pikutin palos, pikutin sputing. Why not? Pero ito yung pikutin lang. Ito yung first. Fresh yung amoy niya. Original scent. Yeah, one of 3. One of 3. Actually, inspired scent din siya. Pero gusto ko ma-discover nyo. Kung ano yung amoy. Pinopost ko naman yung mga reactions. Actually, more reactions may ipopost ako. Maraming salamat. At siyempre, yun nga, Tritone Studios, Tritone Entertainment. Maraming salamat sa kay Thank you. FJ, sa Maraming staff salamat. dito. Nagpapasalamat ako para dito sa Coexist Podcast. Ikaw? Spirituality team. Tapos yung may magkakaroon ako ng sponsor ng ngipin, si Dr. Faith. Yan. Napakaganda kong dentista. Sana all. Di ba? Yan. Yun lang ang pasalamatan ko. Yan, sa akin naman, yung sa kanina, Love and Light Festival, if you want to avail your early bird tickets, since, di ba, baka maubusan ka ng early bird ticket and bumalik sa regular price, pwede ka bumili directly ng ticket sa aming website, www.spiritualteam.ph. Pwede na rin yung credit card payments dyan. Pwede nyo siya i-check out sa credit card payments. Grabe na to. May credit card payments na talagang lahat ng pera gusto makuha. May gateway portal na. May payment gateway na. Yes, so yan. Grabe. So, ayun. Thank you so much. So, we leave you. Thank you so much. We leave you with the love and light of the one infinite creator.
Yes! I have an idea. Ayan, Ito na si Oliver. Saan si Clive? Dito sa upuan ko. Si Oliver na next episode. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light. Pwede kang mag-set ng intentions, magsulat ng affirmations, at mag-visualize araw-araw. Pero kung may dala kang unhealed wounds, limiting beliefs, at energetic blockages, lagi kang makakaramdam na parang mabagal, stuck, o laging unreachable, or mahirap magkatotoo ang mga manifestations mo. That's why on May 25, we are holding intensive healing ceremonies at the Love and Light Festival. Kasi ang manifestation, hindi yan basta wish at waiting game. Kailangan match din ang energy mo para dumating yung gusto mo. Pero paano kung may mga takot, doubts, at past traumas na hindi mo pa namamalayan? Yan mismo na nagbablock sa mga manifestations mo, kaya hindi mo pa na-fully receive. Sa May 25, at the Love and Light Festival, we are not teaching just manifestations. We are guiding you through deep healing, energy clearing, and full alignment so you can finally receive what's meant for you. If you're ready to clear your energies and manifest like never before, join us. This is more than an event. It's a sacred portal of deep healing, powerful manifestation, and spiritual awakening. What awaits you? Intensive healing energy sessions, transformational workshops for deep soul healing, manifestation rituals under the new moon, ecstatic dance to release stagnant energies, tarot and oracle card readings, crystal healings, and mystical bazaars, and many, many more. See you guys sa May 25 sa Love and Light Festival. Message kayo para makapag-register. Meron kami mga exclusive early bird promos, or visit our website www.spiritualityph to register. Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed.